Hello mga kasari! Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon kung bakit nalulugi ang isang sari-sari store. Napapansin mo ba? Parang bumababa na yung kita mo. O parang nalulugi ka na. Baka hindi mo napapansin na may mga karaniwang dahilan ng iyong pagkalugi. Disclaimer lamang po, I'm not so talagang successful entrepreneur. Entrepreneur talaga. Ang sa akin lang po ay i-give yung ideas and tips sa aking munti sa store. Yung mga karanasan ko. Kaya sa vlog na ito, may siyam na dahilan kung bakit tayo ay nalulugi. Okay? Kung gusto mo magtayo ng sari-sari store o may sari-sari store ka na, panoorin mo ito. Para sa iyo to. Siyam na reason kung bakit nalulugi ang sari-sari store. Una, utang. Next time na lang. Next time na lang bayad ha. Pautang. Mga Mars, kasari. Yun po ang main reason bakit tayo ay nalulugi. Pag sobrang pautang, ang kapital natin ay nauubos. Depende na lang po kung talagang nagpapautang po kayo. Kung may pang-abono kayo, okay din naman yun. Pero sa mga katulad natin, maliit lang puhunan, talagang pinapaikot na lang natin yun. Kung ano lang yung mabenta, yun lang pinamimili natin. So, talagang tayong tayo talaga sa puhunan, no? So, pwede din naman yun. Mag-set lang kayo ng policy nyo na utang policy o kaya mag-ano kayo ng due date. Kayo sa kanila ng policy na may due date lang po, 1 linggo lang or 15 days lang, yun lang dapat. Para at least naman mapaikot naman natin yung pera. Na mga kasari, walang tamang inventory. Di mo alam kung ano na yung nabenta mo at malapit na ma-expire. So, malapit na tayo. Kung mayroong ma-expire dyan, sayang din naman yung pinuhunan mo dyan. Pwede bago ma-expire, i-ano mo na, ipa-promo mo na, o ibenta mo na kahit puhunan man lang, at least mabalik lang yung kapital natin. Tips, gumamit ng notebook o inventory tracking para at least malaman mo yung ginagawa ko kasi ako ng first in, first out. Yung una kong pinamili, yun ang ibebenta ko. Yung huli ko pinamili, ko muna yan. Tatabi ko muna yan kung may stocks pa. Para hindi naman tayo ma-expire. No? Pangatlo, maling presyo. Maliit ang kita. Yung halos wala ka ng kita. Kasi, maliit lang yung pinatong mo. Plus pa yung pinamasahe mo. Papunta dun sa pinamilhan mo. Wala ka ng kita. Konti na lang. Hindi mo na mamalayan kasi hindi naman pwede yun, wala tayong except na lang kung may mga delivery tayo, konti-konti lang naman, pinapakikot lang naman natin. So dapat yung patong natin tama rin, yung may tamang SRP tayo, hindi tayo pwedeng bababa ka lang ng presyo pero lugi ka na pala, sayang yung pagod mo. So dapat tamang presyo din. Tingin din tayo ng mga SRP natin for the sake na kikita rin tayo. Fourth, hindi inaayos ang display. Kalat, hindi maayos, hindi malinis, hindi makita ang paninda. Tips, linisin natin para attractive naman yung display natin.
kasing attractive nating mga kasaring. Fourth, ay fifth, kulang sa panindang mabenta. Like, kulang tayong suka, bigas, yung mga kape, yung mga fast-moving items. Dapat lagi tayong meron. Huwag natin hayaan na maubos yun. Dapat lagi natin minomonitor yung mga mga fast-moving items for more sales. Okay? Alamin natin ang mga fast-moving items sa ating lugar. Para din naman, pang-6, kinakain ang mga paninda. Yung mga anak natin, kinakain yung mga paninda at hindi nababayaran. Isa din yung pong rason kung bakit tayo ay nalulugi. Oo, bahay mo yan. Pero, negosyo pa rin yan. Dapat isipin natin, ibahin natin yung negosyo sa ating personal na pera. Dapat mag-spray tayo ng pangbenta at saka yung pang sarili nating pantinda para hindi natin yung para sa sari-sari store natin, iba yun talaga natin para maiwasan natin maghalo-halo. Kasi isa din yun sa mga dahilan kung bakit nalulugi tayo. Isa pa, ang pang-pito ay hindi tayo marunong mag-budget ng kita. Nakuha lang yung benta, ginastos na agad. Yun po. Disclaimer lang po mga kasari ha, kasi isa din po yun sa mga naging dahilan ko dati, kasi minsan din po tayo nalugi, kaya nga tayo natuto, kasi minsan din po tayo nalugi noon. Kaya talagang nag-learn tayo ng mga lesson natin kung paano pa natin mapaayos at tama yung mga pagkakamali natin. Pang-8 ay consistent sa pagbukas at sara ng tindahan. Dapat po may oras tayo. Ako, yung oras ko is 6. Nagbubukas ako ng 6, nagsasarado ako ng 9. So, ganun talaga, except na lang siguro pag weekends, nagsasarado ako ng 10. Pero lagi ako nagbukas ng 6. 6 o'clock ay nagbubukas na po ako. Except na lang siguro kung masama pakiramdam ko. No? Ay, yun. Siguro may excuse natin yun. Pero talagang dapat meron tayong consistent na pagbubukas sa umaga at sa gabi. O pagbukas at pagsarado natin ng tindahan para alam ng mga suki natin ano oras tayo nagbubukas, ano oras tayo nagsasarado. Okay? Kulang sa customer service. Ang shop at last. Kulang tayo sa customer service. Minsan kasi may minsan may mga ugali din tayo, hindi natin maiwasan or pagod tayo, no? Pero lagi tayo dapat makangiti sa kanila. Para naman pabalik-balik sila sa atin at alam nila na welcome sila sa ating sorry store. Okay? Libre yan, pero malaki ang impact. Dapat marunong tayo magkasama sa kanila. Pero depende din yun sa pakikisama natin. Mga suki. Okay? Mga kasari. So, yun po ang pang-siyam na dahilan kung bakit nalulugi ang isang sari-sari store. Ulitin natin. Utang. Palagi pa utang. 2. Walang tamang inventory. 3. Maling presyo sa pagpatong ng mga paninda. 4. Hindi inaayos ang display. 5. Walang panindang mabenta. 6. Kinakain o kinukuha ang paninda ng pamilya. 7. Hindi marunong mag-budget. At pang-8, walang consistency sa pagbukas at pagsara. 9. Walang customer service. So, ayan mga kasari, kung ano man ang nangyayari ngayon sa iyo sa tindahan mo. Kung may mali ka, huwag ka malungkot.
at least alam mo, ang mahalaga ay maitama mo ito. Ha? Matuto ka at handang baguhin ito. Talikang magtatagumpay ka. Thank you po mga kasari. Kung gusto mong matutunan kung paano palaguin ang iyong tindahan, yung sari-sari store, i-like mo na rin at i-click ang bell button sa ilalim para updated ka sa susunod nating mga video. Negosyo tips. Thank you mga kasari. Maraming salamat po. Good luck sa ating mga sari-sari store at kita-kits next vlog. For my next vlog. Thank you.